Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, is YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. May kapayapaan at habang biyaya ng Diyos ay sa ating lahat, so magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito, ating pasalamatan sa lahat ng Panginoon sa kanyang kabutihan, kapinabayaan ng Diyos mga araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Yung mga po tayo harapat na buhay, huwag po tayong maparusahan sa araw na kanyang pagparito ay ang kapayapaan po at ang kaligtasan na ating hinangan ay ating makamtan. Mga kapatid, hallelujah, ito po ating ginagawa. Ito po sa mga araw, mga ng mga video para po na marami tayong matutunan na salita ng Diyos. Dahil po ito po ang pinakamalaga sa lahat ng bagay, ang salita ng Diyos na ating dapat pakinggan at ating gawin. Paano talaga ang layunin ng Diyos para po sa atin umuwi sa lipunan na ito. Ayaw po si Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 12, Talata 13. Sabi ng Biblia na ito na ang huling panahon, lahat ay narinig na. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito katungkulan ng lahat ng tao dito sa sanlibutan. Mga kapatid, dapat natin malaman kung ano talaga ang utos ng Diyos sa pagkatungkulan po natin ang pagsunod nito. Now, sa bawat araw, sana po huwag kayong isawa mga kapatid sa ating paraan na pangaral po ng magandang balita. Ito po ang YouTube channel natin, Facebook ay ginagamit natin para po na maparating natin ang mensahe ng Diyos sa lahat ng dako ng daigdig sa magitan po ng internet o sa satellite, kapatid, dito sa YouTube channel, sa Facebook, para po na hindi po tayo mailigaw ng sanlibutan. Now mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ito na ang katapusan ng panahon, lahat ay narinig na. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito'y katungkulan ng lahat ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Kapatid, po lang tulad ng mga pastor, manampalataya, mga Christian, parit o kapagturo ng salita ng Diyos, lahat po tayo may katungkulan. Katungkulan po namin maging pastor, kami nagtuturo, nagbabasa, nangaral po at inunawa natin ang salita ng Diyos para maparating po sa lahat po ng dako ng daigdig. At kayo naman, ang katungkulan po natin sa bawat isa, ang tayo nakinig ay gawin natin na pakinggan. Dahil po pag hindi po natin nagagawa ang ating napakinggan, tandaan po natin mga kapatid, tinukulang po natin ating sarili. Santiago chapter 1 verse 2 dito, kung may nakikinig ng utos ng Diyos at hindi ginagawa, ginaya lang niya ang kanyang sarili. So mga kapatid, huwag naman dayain natin ang sarili po natin, dahil hindi po nakakabuti po, no? Hindi nakabuti po na makinig lang po tayo na makinig, wala po tayong ginagawa. So kaya para makamtan, so gawin po natin mga salita ng Diyos na ating napakinggan, kasi yan lang po ang dapat natin gawin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So sinabi po sa Mateo Kabanata 7, Talata 21, hindi lahat ang tumatawag sa aking Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban na aking Ama na sa langit. So yung tumutupad lang po mga kapatid ang pagkalooban ng buhay na walang hanggan at makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya wala po tayong kapatid may dahilan, kapatid, sa panahon po ng pag-atol, wala tayong magawang rason, dahil napakinggan talaga natin ang salita ng Diyos. Dahil sinabi ng Biblia, lahat ay narinig na. So ibig sabihin na pakinggan natin yung mga kapatid, ano ang utos ng Diyos. So alam na po natin
kung ano ang utos ng Diyos. Mga kapatid, iwasan, mga kapatid, mga lunya, makiapid, at ang pagsimba ng Diyos-Diyusan, maging bayot, kumbuy man, ang pagtunghayaw, nira ng kapwa, naglalasing, sakim, at nandarambong. So iwasan po natin dahil yan po ang mga bagay na kinasuklaman ng Diyos sa ating pamuhay. Iwasan talaga natin yan, na tayo po ay kapatid, mamuhay po ng ayos, matuwid at makadiyos. Habang hintay natin ang dakilang araw ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos tagapagligtas na walang iba, ang ating Panginoon Jesucristo. So yan mga kapatid ang dapat natin gawin habang namuhay pa tayo sa libutan. Dapat na natin gawin kung ano ang ating napakinggan, sapagkat ang buhay natin mga kapatid parang usok lamang. Ito ay saglit nakikita, kaagad na wala. So ganoon po ang buhay natin mga kapatid sa sanlibutan. Kaya wag natin hayaan na itong mga panahon mga kapatid na ating buhay ay masayang lang po mga kapatid. Tandaan po natin, hanggang sa mga araw na ito, patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin. Tinuturuan po tayo ng tama na pamuhay upang magtayong mahatulan ng parusa. Now, marami pong nag-asa po ng kaligtasan. May panampalataya po tayo. So mga kapatid, ang panampalataya, ito po ay pinatunayan ng gawa. No, hindi lang po sa ating panalita, may panampalataya po tayo. So ang panampalataya, sinasamahan po ng gawa. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayong kumpiyansa sa ating kapanahonan, sapagkat ang buhay natin parang usok lamang. Santiago chapter 4 verse 14. Ano ba akala ng buhay ninyo? Ang buhay ninyo parang singaw na ito'y nakikita at biglang nawala. So yan po ang kalagayan natin, katayuan natin sa harapan ng Diyos, na parang singaw lang po ang buhay natin. Kaya huwag natin kalimutan mga kapatid, sa bawat araw ay dapat natin pahalagaan ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang ilawan ng ating mga paa at naging tanglaw na ating daan. Kung may ilaw po mga kapatid na ating dinadaanan, so hindi po tayo matitisod, dahil ang Diablo naging harang lang po siya. Now, ang harang ng Diablo ito sa libutan, ito po masama na pag-ugali ng tao. Ito po ang ating naging harang sa harapan ng Diyos, sapagkat tanda po natin na ating nunun si Adan si Eva na sila pinagkasala ay nagtago na po sila. Sila pinagtago sa puno ng kahoy at hinanap pa rin sila ng Panginoon. Adan, Eva, nasaan ba kayo? So yun mga kapatid, minsan po ating kamalian, ating po mga nagawang kasalanan, yan na po naging harang po, hindi tayo makalapit sa Panginoon. Pero ayaw ng Diyos talaga na yun na lang ang ating kalagayan, na parang wala ng pag-asa. Kasi alam ng Diyos po, sa bawat araw ng pumuhay po natin, hindi man talaga tayo sakdal, hindi man tayo sapat, tapat, no? Hindi pa sapat ating pamuhay. Pero alam ng Diyos po paano tayo maging sakdal, paano maging tapat tayo sa Panginoon. Ito lang po ang sikreto, na makinig tayo ng kanyang mga aral, sapagkat ang aral ng Diyos, ito po naghatid sa atin papunta po ng kaharian ng langit. Now, kaya nga tumatawag Panginoon ay makapasok sa kanyang langit, kundi tumutupad lang ng kalooban na ating Diyos Ama lang sa langit. Kaya ang pagtupad, yun po mga kapatid ang dapat nating gawin. Na paano ito pa rin natin? Wala po tayong alam. Kaya makinig tayo para malaman natin kung ano talaga ang mga utos ng Diyos na dapat natin sundin. Na walang iba, una sa lahat, magsisi muna tayo sa ating mga kasalanan, sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Ayon po sa Roma 3:10, na walang matuwid, wala kahit isa, at walang gumawa ng matuwid kahit isa. So mga kapatid, ganoon po ang kalagayan natin. Pero sa habang ng Diyos, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang na sumampalataya po tayo sa kanya at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang panampalataya talaga natin, sinasamahan po ng gawa. Hindi na po bigla po natin panampalataya, pero ang gawa natin, yung po siya hatol natin ang gawa. Hindi po ating panampalataya, mga kapatid, na sa bibig lang po. Kasi ang panampalataya na totoo, sinasamahan po ng gawa. So yun po ang panampalataya na buhay sa paningin ng Diyos. Pero kung may panampalataya po tayo,
hindi pa natin sinusunod ang utos ng Diyos, so maparusahan po tayo mga kapatid. Delikado po ating katayuan, kaya mag-ingat po tayo sa bawat araw. Sana po ang salita ng Diyos ay palagaan po natin. Kaya mag-ingat talaga tayo mga kapatid. Ayaw ng Diyos talaga mapahamak po tayo, sapagkat yun po ang dahilan na isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayong lahat po magkaroon ng buhay. Sapagkat si Adan si Eva ay naligaw talaga sila ng diablo, yan po dahil mamatay po tayo ngayon. Pero kahit na po mamatay tayo ngayon, nang naparito po ang anak ng Diyos, ating Kristo, ay binigyan tayo ng pag-asa tungkol ng muling pagkabuhay. Kaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 15 in verse 21, dito na dahil sa kaugnayan natin kay Adan, na batid, dumating ang kamatayan sa isang tao at dumating muling pagkabuhay sa isang tao na walang iba sa ang ating Kristo. So verse dito, dahil po ang lahat ng tao may kaugnayan kay Adan, lahat mamatay, tayo naman na may kaugnayan kay Kristo, lahat mabubuhay. So ganun po ang pag-asa natin. So naman tayo sakdal, pero naisang Panginoon talaga, matutunan natin ang tamang aral at maging handa po tayo sa araw ng paghukom, sa ating pagharap sa hukuman. Sana po mga kapatid ay tayo pong lahat ay magkaroon po ng kaligtasan. So maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Nawang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa ating lahat sa magitan ng ating Kristo. Tagkaling ko Kristo Jesus, kasi tumaka, Apostolic Biblia of Christ, Traditional. Sabi sa mga isa, Grace, mercy, and peace with you, Jesus Christ. Amen.